Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semik and for today's video. So, sasagot tayo ulit ng mga tanong ng ating mga subscribers. So, ang nagtanong is si Arian May Fadrequela. So, ang tanong niya, ganun din sa akin, ang dami na parang ninakaw ang video ko ni Meta. Saka, kahit i-share ko siya, wala din insight kasi dapat may insight siya para sa views. So, comment niya yan dito sa ating, kung hindi mo makita Reels video mo, ito ang paraan paano mo makita sa timeline. Ang explanation ko doon sa tanong niya, mukhang nangyari sa'yo yung madalas na issue kapag si Meta, or si Facebook, si Meta, si Facebook ay nag-flag content kahit wala ka namang nilabag. Kapag ganito, video mo ay parang ninakaw o walang lumabas na insight kahit may views. Karaniwan itong dahilan sa limitation o restriction sa mismong post o page mo. So, possible na dahilan, copyright detention / right manager. Kahit ikaw ang gumawa, minsan nade-detect na parang galing sa ibang source, lalo na kung may music, clip, o image na register sa system nila. So, ayan, yung copyright detention. So, yun, marami ang nagkakaroon ng policy dito sa copyright detention. So, kahit original content mo yun, pero yung music na nilagay mo dun sa video mo is copyright claim pala. So, yun, magkakaroon ka ng copyright detention. So, dapat original talaga content yung ina-upload mo. Kung ano na nga lang, wala na lang music para safe, diba? O kung gusto mo talaga ng music, so search ng mga copyright claim music. So, marami naman po tayong pwedeng i-download nun sa YouTube, sa kahit saan. So, marami na pong gumagawa ng content niya. Marami na rin nagtuturo kung saan ka pwedeng kumuha ng mga music na mga free na walang copyright. So yun na lang ilagay mo kasi yung mga trending music ngayon is talagang nakaka-copyright talaga yun. Eh kung gusto mo talaga ng trending music, palitan mo na lang yung audio quality. And kung ginagawa ko kapag may trending music ako na gusto ko i-insert sa video ko, pinapalitan ko yun ng ginagawa ko yung speed, yung parang binibilisan ko para hindi pa rin yung original na audio yung ginagamit ko. So, pinapalitan ko yung audio noon, yung quality, para hindi pa rin ako makaka-copyright. So, yun ang gawin nyo. And, number 2, distributions limitation. Minsan, kapag may automatic flag, binabawasan ng reach ng video. Kaya, kahit i-share mo, walang insight. So, yung distribution limitation, yun nga, automatic flag ka sa iyong post. So, binabawasan nyo ni Facebook na kumalat yung video mo. Kasi nga, may flag post ka. So, number 3, page quality issue. Kung may page quality, warning sa Facebook page settings mo, maapektuhan ng distribution ng lahat ng posts. Itong page quality issue, ayan yun, yung for example, sa mismong page mo or sa iyong account, nagkaroon ka ng issue, ng page quality issue. Kung for example, yung page mo is may nilabag kang violation ni Facebook. So, yun, maapektuhan din yung mga post mo and pagkalat ng video mo or kung anong mang pinopost mo sa Facebook mo. So, number 4, shadow restriction. Hindi ka directly binalak pero hindi rin pinapakita ng algorithm sa maraming tao. So, itong shadow restriction is delikado rin to kasi nga hindi ka nga binalak pero nililimitahan ni Facebook na makita yung video mo or yung pinost mo sa iyong account. Kasi na-shadow ban ka. Ito yung sinasabi nilang shadow ban. Yung account mo kasi nagkakaroon ng epekto kung ano yung ginagawa mo and dapat inaalagaan talaga natin yung ating mga Facebook account, yung ating mga page. Dapat hindi talaga tayo lumalabag sa kanyang
policy sa ni Facebook. Yung shadow ban naman, ano pa naman yan, kaya pa naman yan, basta mag-post ka na mag-post. At alam naman ni algorithm kung masipag ka, kung kung talagang gusto mo talagang bumalik yung page mo, yung account mo, ayan, makikita naman niya yan at mapapansin niya na itong may-aring account na to is talagang gusto niyang maibalik yung account niya, maibalik na sa normal yung account niya, ayan, man niya ma-recover. Itong shadow restriction, pwede pang mawala yan. So, pwede mong gawin para ma-recover ang views at insight. I-check sa Right Manager or Creator Studio kung may claim sa video mo. Ayan. So, malalaman mo yan sa Creator Studio mo. Example dito sa atin. Malalaman ko dito kung may mga content ako na may restriction. Tulad nito, yan, wala naman ako restriction dito. Yan, so, makikita mo yan dito. Kung magwa-warning kasi yan, kung once na may restriction ka sa iyong account. So, appeal yung claim kung ikaw talaga ang gumawa. Yan, pwede ka mag-appeal kung talagang original mo yung video na nilagyan ng copyright claim, i-appeal Pwede mo yung i-message kay Facebook. Nasa iyo talaga yun, original mo yun. So, i-re-upload yung video gamit ang ibang file name at description at siguraduhin walang copyrighted na sounds o visual na naka-trigger na detention. So, pwede mo siyang re-upload pero gamit ka na ibang file name, yung title, ibahin mo, yung description, ibahin mo din, yung thumbnail, palitan mo din. So, lahat palitan mo din para hindi ka ma-detect and hindi ma-trigger si Meta na nire-upload mo lang yun or gumamit ka ng ibang video para i-upload sa iyong account. Ayan, basta siguraduhin nyo talaga na iba lahat. Kung kukuha naman kayo ng video na hindi sa inyo, make sure na may voice over kayo or may mukha kayo dun sa video. Tapos palitan nyo yung title, yung description, ayan. So, dapat hindi talaga katulad nung kung saan kayo kumuha ng video. Yung parang hindi rin ma-detect yon ni Facebook. So, i-review ang page quality sa settings na ayusin kung may violation na nakalag. Yan. So, ayusin lang yung settings nyo sa page quality ng iyong account. Yan, makikita nyo naman po yun sa settings ng iyong account kung may mga violations kayo. So, ayusin nyo lang yun. Pag-upload nyo, ayusin nyo rin. So, mag-report sa Meta Support gamit ang report a problem at ilagay na ikaw ang original na creator. So, dito yung makikita sa helps and support. Ayan, support inbox. Report a problem. Account status. Help center. So, dito nyo lang makikita yan. Pwede kayong mag-message na sa Facebook team na ikaw talaga yung owner nung video na gusto mong i-claim, i-appeal. So, yun lang ang explanation ko about dyan. And iba kayong tanong pa regarding po sa ganong topic and ganong issue, so mag-comment ka lang sa ating comment section. And pwede mo rin itong i-share sa mga kakilala mo na ganon din yung problema sa kanilang mga account. And that's all for today's video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And pwede rin po kayong mag-follow and mag-message po sa ating Facebook account. Ayan. Lalagay ko po sa ating description and sa comment section yung ating link ng ating Facebook na pwede nyo i-follow. And nag-upload po kasi ako dyan ng updated about sa mga Facebook natin. So, parang mas updated kayo and may mga short video rin po ako regarding po sa ating mga account. And see you next video. Bye!